Let's get it on. Ang gamitin ko muna tong cellphone ko, total malino naman to. Pero meron nang binili si teacher na hulugan yon na 360 camera na X5 ng ng Insta. Ano ba bili niya doon? 30 plus. Tapos kinuha ko ng sa Shopee ng alam mo yun, yung double digit promo. Kaya no interest, tapos 6 months to pay. Pero kapos yung yung credit ko, kaya nag-down pa siya ng 10k. Ayan, tapos 6 5 6 more or less, mga ganon a month. Teka, kung 30 tama ba? Hindi, mga 5k lang pala, more or less 5k a month ang hulugan niya. Kasi kung 5 times 6, 30k. Tama, si 30 plus yun eh. Maganda kung sa maganda in terms of makukuha mo yung buong angle. Kasi minsan 'di ba yung mo, yung katulad nitong phone, diyan lang naka-focus sa harap, 'di ba? Pag gusto ko i-focus sarili ko, iharap ko sa akin, so pipili ako, 'di ba? Whereas kung naka 360 ka, dun mismong camera na yon, nire-record niya harap at likod, tapos ini-stitch niya na internally yung harap at likod. So i-edit mo na lang. Nga lang, mag-edit ka kung gusto mo Kaya usually yung mga naka 360, yung edit niya ay yung mga video niya maikli, di ba? Usually kapag may edit, kung matyaga ka mag-edit, edi good, di ba? So brigada si teacher ngayon. Iiwan ko muna siya para makatrabaho ko sa bahay, kasi daming volunteer, yung mga nasa kumpanya dyan, yung WNSA, may mga volunteer. So uwi muna tayo, balikan ko na lang siya. So gamit ko ngayon tong keso. May update ako dito sa keso. Napalitan ko na, kung napapansin nyo, wala nang garalgal sa harap. Yan, yun ang update ko dito. Napalitan ko na siya. Bili ko ng 3 something mga 3.6 yata, ganyan. So parehas na siya ng gulong sa sa harap at likod. Pirelli yung yung brand. Kasi yung technician ko rito na ng 123 sa akin, pangalan, IT Jeans IT Solution, Pirelli yung pinili niya. Pirelli yung available, yun yung maganda, yun ang sinuggest niya. So yun ang kinuha ko dun sa likod. Magpapalit na nga ako sa harap, sinika po na install naman yon sa Shopee rin, na naka 1 month to pay nga lang yun, para no interest din. So 3 plus yun, naikabit ko na. Ano ba improvement niya? Well, hindi siya maingay, so medyo may confidence na ako, dahil as opposed dun sa dati. Kasi nga ito na siya, may pangalan na. Ang napansin ko lang, napansin ko rito, feeling ko mas makapit yung may ipin. Kaya lang hindi Japix yun, tapos eto may pangalan, kaya dito na ako. Ganoon. Total may available naman na sukat. Ang sukat na kinuha ko is diba sukat nun, 120 by 10 by 90 yon. So napakahirap hanapin noon, lalo na yung brand na ganon, tapos yung yung sukat na ganon. Sa Shopee ka lang talaga makakakita, online lang. Kaya yon.
Kumusta na yung mga motorista dyan na ano, mga rider dyan na nasampulan ng ano, o nasampalan nasampalan ng NCAP. Kami teacher, pinapractice na namin. Pinapractice ko na yan. Kaysa sumulong pa lang. Kasi hindi naman kasali sumulong sa listahan eh. Meron lang Marcos Highway, ganyan. Sabi ko, yung NCAP na yan, effective lang yan sa city, sa mga congested na lugar. Pero sa medyo semi city or semi hindi na ganun kagaya na sumulong yan, hindi na ganun ka populated na lugar. Hindi na siya necessary, especially katulad yung sumulong. Kung nadadaan kayo sa sumulong, medyo nabura na eh. Pero nakalagay doon, share the road. Ano ibig sabihin share the road? Ibig sabihin, pwede ka pa rin umapak sa bike lane kasi hindi naman kalakihan yung kalsada ng sumulong eh. Ilang lang naman yan, lane lang naman yan. So kung walang ibig sabihin, kung kotse ka, truck ka, ganyan, walang dumadaan na siklista, pwede kang umapak. Wag walang kamkamin, di ba? Kaya nga share the road. Ibig sabihin, pag may nakita, katulad ako, ginagawa ko, pag may nakita akong siklista yung motor hindi kasya pero siklista kasya, pinipili kong tumabi. Kung kotse ka naman, kung hindi ka naman talagang sobrang emergency, wag mo nang kamkamin yung road, cycling road kasi madalas doon yung bike lane. Kasi madalas doon kinakamkam na ng jeep, ganyan. Balisan ako dire-diretso. Problema. Ito ang problema niyan eh. Bawa jeep ka, kinamkam mo yung bike lane. May nakaparada sa unahan na motor o kung ano man, nagdi-deliver o ano man. Wala na. Stuck ka na ron. Oo. Kaya ang pwede lang doon yung motor talaga. As much as possible. Tapos yun, pag may nakita kang siklista at naka-stop ka dahil masikip at kasya yung siklista, padadaanin mo, ganon. Or ingatan mo yung siklista, halimbawa kasi ako ginaganon ako minsan eh, pag nakabike ako, hahagingan ka, sabi ko okay ito hahagingan ako ng matuli na nakamotor. Kumakalimutan yun eh, NMAX. Hinagingan ako, nakabike ako, nasa bike lane ako. Ayos din siya na nga nakikisaw-saw eh. Siya pa yung mga, kaya pag nakamotor ka, gusto mong overtake sa bike lane, konting be gentle naman, diba? Be gentle naman kasi especially pag paahon sa mga siklista. Ang paahon pag nagbabike ka, lalo na yung tarik na paahon, yan eh, yung balanse mo hahabulin mo yun eh, lalo na yung mabigat tapos hindi ka preparado o kaya talagang hirap ka. Yung manibela, yung balanse mo yan, hahabulin mo ng manibela. So ibig sabihin malikot yung manibela mo tapos medyo gigewang ka nun. Sa mga professional nga, di ba, sumisigsag yan sa paahon. Kung may bike lane tapos paahon, pilit mong pinipedal, medyo malikot ang manibelang mo niyan, hinahabol mo eh. Kaya ingat sa pag-overtake sa siklista nang nakamotor ka o kahit nakakotse ka. Huwag mong hahagingan ng matulin ka. Gano'n, kagaya ng ginagawa ng iba na piling matulin ako sa'yo, belat, gano'n, diba? Huwag mong hahagingan. Dahil pag pumihit ang manibela yan, parehas kayong diba? Parehas kayong may kalalagyan, two wheels. Kung kotse mo, pananagutan mo yan. Kung kotse ka, traffic, baka kuyugin ka ng tao pag nag-hit and run ka. Anyways, ano masasabi ko? So masaya din yung 360. Kaya lang yung 360 paano ba?
pag natatry dito eh. Maganda yung X5 na kinuha ko kay teacher kasi malinaw-linaw siya sa gabi. Hindi kagaya ng ibang action cam kasi considered action cam ang 360, di ba? Malinaw-linaw siya sa gabi. Kagaya niya yung isang action cam na malinaw sa gabi, medyo mape-phase out na. Pero sa kanya bilang 360, kinuha niya yung ganong klaro sa gabi. Yun ang advantage ng X5. Ano pa? Yung lens niya kasi, di ba merong vlogger na babae na nahulugan ng 360 sa sa expressway, yung hindi yung naban na, yung normal na vlogger lang, nahulugan siya, naka big bike sa express lane. Na siya nabasag. Basag yung salamin, basag yung lens, basag yung total wreck. Mukhang nagulungan eh kasi yung pagkakabasag niya mukhang nagulungan. Anyways, itong X5, in case na yung lens lang na nabasag, pwede mong palitan. Syempre pag screen wala na, padala mo na yon. Pero kung salamin lang nabasag o nagasgas man, bibili ka 1.5 ng ang may nagsabi, ang may nag-canvas 1.5 daw niya eh, online eh, sabi kung di man na bagong presyo. So 1.5 yung worth ng set siya ng lens. Dalawa na yon, dalawa na. So man nabasag isa o nasira isa, pwede kang magpalit. Ikaw na mismo magpapalit. Merong parang tools doon eh, pangpalit ng lens. So di ba, convenient. Hindi mo na aantayin sa o saang bansa man yung ginagawa o saang lugar man yan. Kasi yun ang hassle doon eh, yung nasira na delay, wala kang magamit tuloy. Ano kaya papagupit ako? Parang gusto ko magpagupit Harapan na tayong pagupitan para umikli na ulit buhok ko. Chance ko na to. Pinagpapagupitan ko kasi rito, merong mura, mahusay, matyaga lahat. Kaya lang yung barbero na stroke, tapos nag-recover siya. Siyempre balik trabaho siya, di ba? Na stroke eh, naka-recover eh. Nung nagbalik trabaho siya, bigat na ng kamay. Alam niyo yung pag-stroke, di ba, parang bubuhatin mo yung kamay mo, parang binubuhat nila yung kamay nila ng mabigat, ganun. Masakit siya mag-ahit, masakit lahat. So in fairness, naman, pinatapos ko siya. Tsaka syempre para may hanap buhay pa rin siya. Mura na sa kanila, 70. O di ba? Tapos pulido, ganun. Dito yan sa sa Pagray, papuntang Tambakan sa kanan. Nag-iisa na naman barbershop doon eh. Malapit ka na sa Tambakan, doon sa may palusong liko, makikita mo yung barbershop na yan. Mura lang, 70 ka. Kahit bigyan mo pa ng 20 pesos na di ba? 100 mo, may sukli pa rin na tip. Kaya tapos kahit paggawa mo, kasi ako nagpapaguhit ako eh, okay lang yan, walang extra bayad. Sa iba dito sa commercial diyan sa Sumulong, 100, tapos palimbawa nagpaguhit ka, guhit sa hati ba, plus 10 pesos o plus tip pa, di 130 na, o kung magtitip ka. Kaya dito tayo sa sa Pagray. Tapos ang bilis pa maggupit ng commercial eh. Sa sa Sumulong meron diyan along the road. Ang bilis. Kahit magpila ng 7, kaya nang tapusin niya ng 30 minutes. Di maganda kita niya, di 700, biro mo 30 minutes. Saan ka pa? Tayo. Kaya lang yung gawa niya talagang super super basic lang. Unlike dun sa sa pupuntahan natin ngayon,
May libreng masahe pa yon. Oh, saan ka pa? Syempre yung masaheng barbero lang, hindi yung masahe na iba mahaba. Iba na yun. Kung gusto mong ganon, siguro i-inquire mo kung gusto, kung pwede, o kung may paskel. Ito kasi wala eh. Yung iba kasi may paskel, magbabayad ka lang ng hiwalay. Na-try ko na rin yan, kaya mabigat yung kamay nung nataon sa akin. Kaya hindi na ako umulit. Gusto kong masahe yung ano eh, yung medyo may pagka, ang tawag sa ganun, yung may pindot-pindot kahit masakit, may pagka ano, may tawag sa ganung masahe, may mga pinipindot-pindot. So far yun lang naman ang nabago dito. Naglagay na rin ako ng may libreng ano siya, yung gel na ano para wag ma-flat. Ano, wag basta-basta mo pa-flat. Pinalagay ko na rin ganon. Ilang naman. Tapos yung Honda, pinag-iisipan na namin, ako pala. So napakarwash kami. Nag-alok yung ano, kasi yung car wash diyan sa ano, sa pakanan sa Libis. May ano, may tindahan. So inalok niya ako ng upgrade. So napaisip ako kasi nung huling biyahe namin ng ano, ng Quezon, convoy kami sa kotse. Bayaw ni teacher. Excuse, ano, grabe magpatakbo. Sports mo, ano ba naman eh. Eh pagka sports car naman yung gamit niya, hindi may sports car, pero yung alam niyo yung Suzuki na Swift, tapos lowered, tapos ano, naka muffler, malay natin kung ano pa yung mga ginawa niya sa makina. Ang bilis niya sa ano, ang bilis niya sa zigzag, sa ang tawag nun, sa Malabagyo na ano, zigzag doon sa ano, doon kami dumaan eh nung nag-Quezon kami. Hindi, ano pa, kahit yung ano lang eh, kahit yung Marilaki lang eh, ang bilis niya doon. Hindi ako makakip up, lalo yung paahon. So dalawa kami ni teacher, gamit namin yung Honda. Kilala naman natin ang Honda ADB na hindi kalakasan sa ahon eh. Ano yan eh, comfort, ano yan eh, ang focus yan, comfort. So hindi ka liliad pag yung binira. Ganun. Makakarating naman. Nagsi-60 nga kami dyan sa ahon, dalawa kami. Pero kung hahabol ako dun sa 1.6 na Swift na ano, Suzuki na naka-lowered, na naka-muffler, na baka kung ano pang mga karga meron yon, hindi talaga kaya. Tapos yung driver ano rin, matulin din ng ano, na naiinip ng umuwi. Doon ako napaisip, sabi ko parang ano sagad na yung silinyador nun eh, parang naiisip ko ng gusto ko nung mag-upgrade tuloy ng panggilid ganun. Pero in-advise ako ni Kel, yung pamangking ko na na magaling sa ganyan. Sabi niya, Tito, wag, sabi niya. Kasi number 1, mabuvoid yung warranty mo, wala pang 1 year. Number 2, daw yan, marami daw yang tuning, meaning gamitin mo na 1 linggo, babalik ka, ganito, matagal daw yung itono, hindi yung isang upuan lang, kinabit na, okay na, alis na ako, gandi daw, ganun yun. Tinotono daw yun, kasi yung factory na yan, engineered na yung pagtotono nyan. Kung babaguhin mo, maraming na yan, parang dito sa Quezon, ultimong konting upgrade mo lang, maghahanap na yan ng kasunod, diba? Nag-upgrade ka ng ang tawag na ito, nag-upgrade ka ng isang component, chain, na yan, dugtong na yan. So ganun din sa motor, kaya ayaw ko simulan. Total, one time event lang naman yung, or 2 time event lang naman yung yung convoy na yon. Kung talagang gusto kong tawag nito,
bango. So, magaling ang basura. Hindi nila ina-advise. Ganun. Kasi pag nagpanggilid ka na raw, dadalas na yung pagpapalinis mo niyan. Actually ngayon, schedule na yung pagpapalinis ng panggilid. Kaya ko naisipan pati, kung magpapalinis na rin lang ka ako, edi mag-upgrade na rin ako. Wala hindi na ina-advise ni pamangkin. Makikinig ako ron kasi unang-una, meron siyang Honda rin dati, PCX. Pangalawa, nagdalawang taon yun na mekaniko, professional mekaniko sa Toyota. Bukod sa talented talaga siya sa pagme-mekaniko, papasok na pala tayo dito. Sabay tayo. Yan, try natin dito. Medyo mahirap kasi yung paradahan dun kay kay Suki Pero problema kasi sa kanya, masakit siya mag-ahit Nasa palagay nyo? Eto na lang, kapag walang nagpapagupit dito sa kanan, dito na ako. Pero pag may nagpapagupit, diretso ako sa kanya. Yun na lang. Kasi dito sa kanan, mas mahal lang to 10 piso, pero normal na barber. Naku, mukhang pila. Ayun, may nagpapagupit. So punta tayo dito kasi malamang pagpunta ko doon may pila na rin doon pero yan natin tulong na rin natin sa kanya para nakakapaghanap buhay siya. Mahirap maging ang tawag sa ganun, survivor ng stroke. Yung stroke niya sa utak, sa ugat. Tama ba? Utak ba yun? Kasi kalahati ng katawan niya naparelease tapos na-recover niya. Di sarap ahon. Ang layo sa Honda. Pero si teacher nagre-react sa ganong mga beer ako sabi niya masakit daw sa leeg kasi ano siya, ang tawag sa ganon, nababali leeg niya, nabiwiplas siya. Kaya pag angkas ko siya, number 2 lang. Sarado pa. Ano ba? 9:30 na. Sabi niya katukin ko raw. Try natin katukin. Katukin natin Si Jan daw siya natutulog barbershop. Try natin Opo. Pag bumukas, dito na. Pag hindi, doon tayo sa kabila. Wala tayong choice. Pagupit! Parang dyan sa Marcos Highway, meron din yata dyan mga barbershop. Wala Marcos Highway tayo.
doon na lang sa kabila. Para hindi na ako lalayo. Doon na lang mag-antay. Doon sa kanina. Walang bumubukas. Doon sa kabila, magkano to? 80. Oh. Tip niya na yung 20. 100 kung magtitip ako. Okay na yun. Mapagpagupit lang. Meron pa pala isa doon sa amin. Malapit. Sige, try ko doon sa amin. Isa pang barbershop doon sa amin. Para hindi na maghihintay. Tsaka malapit na yun sa amin eh. Kasi mukhang dalawa yung yung ano nito eh, parokyano dito. Tingnan natin kung sarap ng ahon dito kanina. Yakang yaka, tapos solo rider pa. Ito palang tinidor sa harap. Parang sarap may upgrade. Pero may natutunan ako nung nag-drive kami papuntang meron yun. Di ba na lang kung tambay ito? Hindi, may motor eh. Tara, try natin dun sa amin para malapit na ako sa bahay. Kamotor naman tayo. E-bike naman tayo. May isa pa dun. Kano ba ron? 80 yata dun. Pagray. Kailan kaya i-repair tong kalsada na to? Ako pakaliwa.